Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa mga payo ni Ama, isang pag-aaral mula sa ating pamilya. Kabanata 8, Pagtulong sa mga bata na matuklasan ang layunin ng Diyos. Pag-unawa sa tawag at mga kaloob, paghihikayat sa mga talento, at paggabay sa mga bata patungo sa kalooban ng Diyos. Bawat magulang ay likas na nagtataka, ano ang magiging anak ko balang araw? Ang ilan ay umaasa na ang kanilang mga anak ay magiging doktor, guro, inhinyero, may-ari ng negosyo, pastor, misyonero, o pinuno. Bagaman ang mga mithiing ito ay nauunawaan, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung anong trabaho ang pipiliin ng bata kundi kung matutuklasan at tutuparan niya ang layunin ng Diyos. Itinuturo ng Biblia na ang bawat bata ay natatanging nilikha ng Diyos na may mga kaloob, kakayahan, personalidad, at pagkakataon na maaaring gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Ang pagiging magulang, sa makatuwid, ay higit pa sa paghahanda sa mga anak para sa matagumpay na karera. Ito ay paghahanda sa kanila na tapat na tuparin ang tawag ng Diyos sa kanilang buhay. Dapat alalahanin ng mga magulang na lubos na kilala ng Diyos ang bawat bata. Bago pa man makapagsalita ng unang salita o makahakbang ang isang bata, alam na ng Diyos ang kanyang mga plano at layunin para sa buhay na iyon. Ipinahayag ng Panginoon, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Jeremias Kapitulo 29 versikulo 11, KJV. Bagaman ang pangakong ito ay orihinal na sinabi sa bansang Israel noong panahon ng pagpapatapon sa Babilonya, inihahayag nito ang isang nananatiling katotohanan tungkol sa katangian ng Diyos. Siya ay may layunin, tapat, at may soberanya. Hindi siya ang may akda ng kalituhan kundi ang siyang gumagawa para sa kanyang mabubuting layunin para sa kanyang bayan. Dapat hikayatin ng mga magulang ang kanilang mga anak na magtiwala sa karunungan ng Diyos sa halip na maghangad lamang ng tagumpay sa mundo. Ang layunin ng Diyos ay nagsisimula sa pagkakilala sa Kanya. Bago matuklasan ng mga bata kung ano ang nais ng Diyos na gawin nila, dapat muna nilang makilala kung sino ang Diyos. Ang layunin ay laging nagsisimula sa ugnayan. Ang pinakadakilang layunin ng bawat buhay ng tao ay makilala, ibigin, sambahin, at luwalhatiin ang Diyos. Sinabi ni Jesus, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay dadagdag sa inyo. Mateo Kapitulo 6 versikulo 33, KJV. Maraming kabataan ang gumugugol ng mga taon sa pagtatanong, anong karera ang dapat kong piliin? Saan ako dapat manirahan? Sino ang dapat kong pakasalan? Bagaman mahalaga ang mga tanong na ito, nagiging mas malinaw ang mga ito kapag ang tao ay unang humanap sa kaharian ng Diyos. Dapat turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak na ang kalooban ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagpili ng hanap buhay. Ito ay tungkol sa pagiging ang taong nais ng Diyos na maging sila. Ang bawat bata ay kahangahangang nilikha ng Diyos. Ang bawat bata ay natatangi. Walang dalawang bata ang may magkatulad na personalidad, interes, kakayahan, o karanasan. Pinuri ni David ang Diyos sa pagsasabing, pupurihin kita, sapagkat ako'y ginawang kakilakilabot at kagilagilalas, ang iyong mga gawa ay kagilagilalas. Awit Kapitulo 139 versikulo 14, KJV. Ang katotohanan ito ay tumutulong sa mga bata na linangin ang malusog na pagkakakilanlan. Ang ilang bata ay nangunguna sa akademiko. Ang iba ay nagpapakita ng masining na pagkamalikhain. Ang ilan ay nagtataglay ng kakayahan sa pamumuno. Ang iba ay likas na nagpapakita ng habag sa mga nasasaktan. Ang iba naman ay nasisiyahan sa paglutas ng mga suliranin, pagbuo ng mga bagay, pagtuturo, paghihikayat, o tahimik na paglilingkod sa likuran. Dapat iwasan ng mga magulang na paghambingin ang isang anak sa iba. Ang paghahambing ay madalas lumilikha ng panghihina ng loob, paninibugho, o pagmamalaki. Sa halip, ipagdiwang ang pagiging natatangi ng bawat anak na kaloob ng Diyos at hikayatin silang gamitin ang kanilang mga kaloob para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pag-unawa sa tawag. Sa Biblia, ang tawag ng Diyos ay muna tawag sa kanyang sarili bago ito maging tawag sa isang tiyak na gawain. Ang bawat mananampalataya ay tinawag upang ibigin ang Diyos, sumunod kay Hesukristo, mamuhay ng banal, maglingkod sa iba, ibahagi ang ebanghelyo, luwalhatiin ang Diyos sa bawat larangan ng buhay.
Ang mga tiyak na bokasayon ay maaaring magkakaiba, ngunit ang mga pundasyong tawag na ito ay nalalapat sa bawat Kristiyano. Ipinaalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Kayo'y magsilakad na nararapat sa pagkatawag na sa inyo tinawag, Efeso Kapitulo 4 Versikulo 1, KJV. Dapat turuan ng mga magulang ang mga anak na walang marangal na hanap buhay ang hindi mahalaga kapag isinasagawa ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Maging ang bata man ay maging guro, magsasaka, nurse, mekaniko, alagad ng sining, negosyante, misyonero, o pastor, ang bawat bokasayon ay maaaring maging gawaing pagsamba kapag isinuko kay Kristo. Pagtuklas sa mga kaloob na bigay ng Diyos. Nilalagyan ng kagamitan ng Diyos ang kanyang bayan ng iba't ibang kakayahan. Ang ilang kaloob ay lumilitaw ng likas sa murang edad, habang ang iba naman ay umuunlad sa pamamagitan ng pag-aaral, disiplina, at karanasan. Dapat maging maingat na tagapagmasid ang mga magulang sa mga interes at kalakasan ng kanilang mga anak. Magtanong tulad ng, anong mga gawain ang nagbibigay sa kanila ng kagalakan? Anong mga pananagutan ang likas nilang kinahihiligan? Paano sila naglilingkod sa iba? Anong mga pagkakataon ang tila nagbibigay sa kanila ng lakas? Saan kinikilala ng iba ang kanilang kalakasan? Habang tumatanda ang mga bata, maaaring may pagmamahalang hikayatin ng mga magulang ang mga kakayahang ito habang patuloy na itinuturo sila pabalik kay Kristo. Ang mga kaloob ay hindi dapat maging sanhi ng pagmamalaki. Ang mga ito ay ipinagkatiwala ng Diyos para sa paglilingkod. Isinulat ni Pedro, na ayon sa tinanggap na kaloob ng bawat isa, ipangasiwa ninyo sa inyong kapwa, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos, Unang Pedro Kapitulo 4 Versikulo 10, KJV. Paghihikayat sa mga talento ng hindi lumilikha ng pagmamalaki. Ang mga bata ay namumukadkad kapag hinihikayat ng mga magulang ang kanilang pagsisikap ng may karunungan. Ang paghihikayat ay dapat nakatuon hindi lamang sa tagumpay kundi pati na rin sa katapatan, pagtitiyaga, pagpapakumbaba, at katangian. Halimbawa, sa halip na sabihin, ikaw ay mas mahusay kaysa sa lahat. Maaaring sabihin ng magulang, binigyan ka ng Diyos ng kakayahang ito. Gamitin mo ito ng tapat, manatiling mapagpakumbaba, at laging ibigay sa kanya ang kaluwalhatian. Ang pamamaraang ito ay nagtuturo ng pasasalamat sa halip na pagmamalaki. Mga halimbawa sa Biblia ng Diyos na gumagamit sa mga kabataan. Sa buong kasulatan, madalas na tinatawag ng Diyos ang mga kabataan upang tuparin ang mga pambihirang layunin. Samuel, bilang isang batang lalaki na naglilingkod sa tabernakulo, natutunan ni Samuel na kilalanin ang tinig ng Diyos. Magsalita ka, sapagkat ang iyong lingkod ay nakikinig, Unang Samuel Kapitulo 3 Versikulo 10, KJV. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa mga bata na linangin ang pusong nakikinig. David. Si David ay pastol bago naging hari. Habang ang iba ay hindi pinapansin siya, nakita ng Diyos ang kanyang tapat na puso. Ang Panginoon ay tumitingin sa puso, Unang Samuel Kapitulo 16 Versikulo 7, KJV. Dapat turuan ng mga magulang ang mga anak na pinahahalagahan ng Diyos ang katapatan. Sa maliliit na pananagutan bago pagkatiwalaan ng mas malalaki. Timoteo, hinikayat ni Pablo si Timoteo sa kabila ng kanyang kabataan. Huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisisampalataya, Unang Timoteo Kapitulo 4 Versikulo 12, KJV. Ang mga kabataan ay makakaimpluwensya sa iba kapag sila ay lumalakad ng tapat kasama ang Diyos. Paggabay sa mga bata patungo sa kalooban ng Diyos. Isa sa pinakadakilang maibibigay ng mga magulang ay tulungan ang mga anak na matutong humanap ng patnubay ng Diyos. Sa halip na gawin ang bawat desisyon para sa kanila, dapat turuan ng mga magulang ang mga prinsipyong biblical para sa paggawa ng desisyon. Isa sa mga kilalang pangako ng kasulatan ang nagpapahayag. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay iyong kilalanin siya, at ituturo niya ang iyong mga landas, Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 5 hanggang 6, KJV. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng huwaran habang buhay. Magtiwala sa Diyos ng lubusan. Huwag umasa lamang sa sariling pagkaunawa. Kilalanin ang Diyos sa bawat desisyon. Sundin ang kanyang patnubay ng tapat. Dapat matutunan ng mga bata na hanapin ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Biblia, matalinong payo, pagtitiyaga,
Pagsunod. Madalas ginagabayan ng Diyos ang mga handang sumunod sa kanyang salita. Pagsuporta sa tawag ng Diyos. Nangangarap ang isang ama na balang araw ay pamahalaan ng kanyang anak na babae ang matagumpay na negosyo ng pamilya. Habang lumalaki siya, gayunpaman, nagkaroon siya ng malalim na dalisay para sa pagtuturo sa mga bata at paglilingkod sa edukasyong Kristiyano. Sa una, nadismaya ang ama dahil ang kanyang mga pangarap ay naiiba sa sarili niyang mga pangarap. Pagkatapos ng maraming panalangin at pagninilay, napagtanto niya na ang kanyang pananagutan ay hindi tuparin ang kanyang sariling ambisyon sa pamamagitan ng kanyang anak kundi hikayatin siyang sundin ang pagpapatnubay ng Diyos. May pagmamahalang sinuportahan niya ang kanyang pag-aaral at paghahanda sa ministeryo. Kinalaunan, naging tapat na guro na Kristiyano ang dalaga na nakaimpluwensya sa daan-daang kabataan gamit ang Ebanghelyo. Kinalaunan ay sinabi ng ama, "Natuklasan ko na ang aking pinakadakilang kagalakan ay hindi ang makita ang aking anak na tuparin ang aking pangarap kundi ang mapanood siyang tuparin ang layunin ng Diyos." Ipinapakita nito ang isang mahalagang katotohanan. Ang mga magulang ay tinatawag upang gabayan ang mga anak patungo sa kalooban ng Diyos, hindi lamang sa kanilang sariling mga inaasahan. Praktikal na paghubog sa pamilya. Maaaring sadyang tulungan ng mga magulang ang mga anak na matuklasan ang layunin ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga talambuhay ng mga tapat na Kristiyano at misyonero. Paghihikayat sa paglahok sa mga ministeryo ng iglesia. Panalangin ng regular tungkol sa mga desisyon sa hinaharap. Pagpapahintulot sa mga bata na linangin ang pananagutan sa pamamagitan ng paglilingkod. Pagtalakay sa kung paano ginagamit ng Diyos ang iba't ibang hanap buhay para sa kanyang kaluwalhatian. Pagdiriwang ng katapatan higit sa kasikatan o tagumpay sa mundo. Pagtuturo sa mga bata na ang bawat talento ay pagkakataon upang maglingkod kay Kristo. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan ng mga magulang. Pagambing sa isang anak sa iba. Pagpilit sa mga anak na tuparin ang hindi natupad na mga pangarap ng mga magulang. Pagsukat ng halaga batay lamang sa tagumpay sa akademiko o pananalapi. Pagbabalewala sa espiritual na paglago ng bata habang binibigyang diin ang pagganap. Paggawa ng malalaking desisyon sa buhay ng walang panalangin at karunungang biblikal. Sa halip, dapat patuloy na itanong ng mga magulang, "Panginoon, paano ko matutulungan ang aking anak na maging taong nilikha mo siya upang maging?" Mga praktikal na aplikasyon para sa mga magulang ngayon. Manalangin araw-araw para sa pagtuturo ng Diyos sa buhay ng iyong anak. Obserbahan ang mga interes, kalakasan, at pagkakataon ng iyong anak. Hikayatin ang mga kaloob ng may pagpapakumbaba at pasasalamat. Turuan ang mga bata na hanapin ang Diyos bago gumawa ng mahahalagang desisyon. Bigyan ang mga bata ng pagkakataong maglingkod sa tahanan, iglesia, at komunidad. Ipagdiwang ang pagsunod, katapatan, at katangiang tulad ni Kristo ng higit sa mga tagumpay ng mundo. Paulit-ulit na ipaalala sa iyong mga anak na ang kanilang pinakadakilang layunin ay makilala si Kristo at luwalhatiin siya sa anumang tawag na ibibigay niya sa kanila. Ang pagtulong sa mga bata na matuklasan ang layunin ng Diyos ay nagsisimula sa pag-akay sa kanila sa lumalagong ugnayan kay Hesukristo. Ang mga magulang ay tinatawag na alagaan ang pananampalataya ng kanilang mga anak, kilalanin ang mga kaloob ng Diyos, hikayatin ang kanilang mga talento ng may pagpapakumbaba, at turuan silang hanapin ang pagtuturo ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, kasulatan, at matalinong payo. Ipinapaalala sa atin ng Jeremias Kapitulo 29 versikulo 11 na ang Diyos ay may layunin at tapat, habang ang Kawikaan Kapitulo 3 versikulo 5 hanggang 6 ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa Kanya sa halip na umasa sa sarili nating pagkaunawa. Habang tapat na gumagabay ang mga magulang sa halip na kumontrol, humihikayat sa halip na maghambing, at nananalangin sa halip na mamilit, lumilikha sila ng kapaligiran kung saan maaaring masayang matuklasan at hangarin ng mga bata ang natatanging tawag ng Diyos para sa kanilang buhay. Ang pinakadakilang tagumpay ng magulang ay hindi nasusukat sa karera, kita, o kasikatan ng anak, kundi sa pagkakita sa batang iyon na tapat na lumalakad kasama ang Diyos at tumutupad sa kanyang layunin. Ang bawat bata ay natatanging nilikha ng Panginoon, biniyayaan ayon sa kanyang karunungan, at tinawag upang luwalhatiin siya. Habang ipinagkakatiwala ng mga magulang ang kanilang mga anak sa mapagmahal na kalinga ng Diyos at tapat na hinuhubog sila, nakikibahagi sila sa pagpapalaki ng salinlahing magniningning bilang mga ilaw sa mundo at magpapalaganap ng kaharian ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian.
Ang kabanatang ito ay likas na naghahanda sa mambabasa para sa Kabanata 9, Pagiging Magulang sa Iba't Ibang Yugto ng Buhay, kung saan tatalakayin natin ang pagiging magulang ayon sa Biblia mula sa pagkasanggol, pagkabata, pagdadalaga, pagbibinata, at pagtanda. Susuriin ang mga natatanging pananagutan, hamon, at pagkakataon ng bawat yugto, na may praktikal na patnubay, mga halimbawa sa buhay, at karunungang ayon sa kasulatan para sa bawat yugto ng paglago ng bata. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.